ganyang square na mali, play na yan, na play na. No? Ngayon, huwag mo nang pindutin yan, mamamatay yan. Ito. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay magpapasimula na tayo ng ating Bible study. Pangungunahan tayo sa panalangin ni Ate Lisa. Liz. Amen. No? So, paano nga natin kinakausap ang Panginoon? Sa pamamagitan ng panalangin. Paano tayo kinakausap ng Panginoon? Tayo paano tayo kinakausap ng Panginoon? Sa pamamagitan ng Biblia. Okay. Sino ang nag-join sa prayer meeting last Wednesday? Ikaw? Ikaw, Beth, kasama ka? Pati si Ana. Okay. Prayer meeting nung alas 6? Okay. Very good. No? So, huwag natin kalimutan. Ang panalangin, doon tayo ang nakikipag-usap sa Panginoon. Ang Biblia, kapag binabasa natin, ang Diyos ang nangungusap sa atin. So, may lugi ba? Wala. No? Ang lugi lang, pag ayaw nyo magbasa ng Bible. Na? Kasi sasabihin ninyo, hindi ko kasi maintindihan. Ganyan din ako noon. Hindi ko maintindihan. Tsaka nakakaantok talaga. Pero, pag nag-pray ka, bago kasi magbasa ng Bible, mag-pray muna para merong gabay ng banal na espiritu. Okay. So, ano ang lesson ninyo last Wednesday? Review lang. Review lang po. Ha? Nung pinag-aralan nila nung Saturday po sa inyo. Ay, walang nagsabi sa akin. Ang aking inihanda ay baptism. Baptism yung pinag-aralan natin last time. Tapos na-review po kami na. Ay, walang, pwede pag yung pag Wednesday, i-text nyo naman ako kung ano yung pinag-aralan ninyo kasi ako, ina-advance ko ang pag-aaral ko. Hindi yan ang topic ko kasi ngayon. Anyway, pag-aralan natin ngayon to. Gifted person, no? Using and development your spiritual gift. Pakibasa nga, Liz. Unang Pedro 4:10 po. 10. Unang Pedro, kinig ka lang, Mensha. Unang Pedro 4:10. Ano na, pinag-aralan ko 11, di rin man sinabi nila. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Okay. Sino ba itong sinasabing may kaloob? Sino yung sinasabing may kaloob? Yung mga mabuting katiwala ng Diyos, Sino yung mabubuting katiwala ng Diyos? yung mga pastor, mga tao, Lahat ng tumanggap kay Kristo bilang kanyang Lord and Savior ay mayroong spiritual gift. Diba? Diba ikaw marunong, si Beth, pag-aawit, ikaw marunong din. Marunong ka ring manalangin. No? Maraming uri ang kaloob ng Panginoon sa atin. No?
At ang pinagkakalooban lamang ay yung kanyang mga tinatawag na anak. Na? Sino yung tinatawag na anak ng Diyos? Tayo. Tayo. No? Dalawang uri ng tao, mens. Anak ng Diyos, anak ng Diablo. No? Ang anak ng Diablo, yun yung walang Diyos. Yung anak ng Diyos, yun yung naniniwala at kumikilala sa Diyos bilang makapangyarihan sa lahat. No? Walang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Wala kang ibang tatawagan. Catholic ka ba? Okay. Ito magagalit ka. Kasi nasa Bible naman yan. Acts 4:12. Ang sabi dito, walang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Ang pangalang Jesus. Kasi, ang sabi nga ni Pastor kanina, the truth shall set you free. No? Free. Free sa Tagalog. Malaya. Magiging malaya ka kapag nalaman mo ang katotohanan. No? So, marami kasing nanampalataya kay Mary. No? To tell everybody the truth, si Mary kasi babaeng pinagpala. Noong panahon, nung wala pa si Jesus, maraming mga babae na nananatiling pure. Sabi wala silang boyfriend, hindi sila nakaranas ng sex, malinis ang kanilang pagkatao. At ang napili ng Diyos Ama na gawing pulbahan ni Jesus. Kasi hindi siya magiging tao pag hindi siya lalabas sa tao. No? Kasi ang Diyos ay espiritu, hindi natin nakikita. So, ginamit si Mary dahil siya ay pinagpala. Ibig sabihin, umaasa siyang patuloy at kinikilala niya ang kapangyarihan ng Diyos. So, siya ang lilimliman. So, nanganak siya. Meron ba kayo ditong nakilalang nanganak mo walang asawa? Wala, no? So, yan ay spiritual birth na ipinanganak si Jesus. Therefore, walang kapangyarihan si Mary. Hindi siya pwedeng magpagaling. Si Jesus nagpapagaling dahil siya ang dakilang manggagamot. Ang kalagayan ni Mary ngayon, nandoon pa rin tulog pa rin siya, nasa libingan. So, pagbalik ni Jesus, ang kanyang muling pagbabalik, bago siya ibabangon at sama-sama kasama nating iaakyat sa langit. So, yan ang katotohanan. Huwag kang magagalit dahil yan talaga ang totoo. Baka nananalangin ka kasi alam ko kasi ang panahel Mary, full of grace. Tama, full of grace talaga siya. Kaya siya ginamit na instrumento ng Diyos Ama para liliman, pero hindi siya, never siyang mother of Jesus. Kasi ang Diyos, si Jesus ay Diyos, siya tao. No? So, ginamit lang siya, instrumento. Pero, sabi nga, Hail Mary, pinupuri din natin, kinikilala natin ang kanyang role bilang daluyan ni Jesus. Pero wala siyang kapangyarihan. Di katulad ni Jesus, dahil siya ay Diyos, totoong tao. Si Mary, tao lang. Okay. Balik tayo sa ating lesson, bagamat hindi ito ang aking pinag-aralan. Okay? Ano nga yung universal body of Christ na pinag-aralan natin? Ay, hindi kayo nagbabasa ng inyong lesson? Di ba meron na kayong ganito? Advanced reading kayo, ha? Meron kayo? Ako po wala eh. Hindi po kulang po yata yung pinaset. Okay. Kasi si So, Ana wala. Wala din. Nung last time na binigay ni hindi ba yun? So, ang ating pag-aaral ngayon, spiritual gift, no? Ano-ano ba yung mga spiritual gift? Basahin nyo ang Ephesians 4:11 to 13. Ephesians 4:11 to 13. Ang lahat ng may spiritual gift ay yung
tumanggap kay Kristo bilang Lord and Savior. Bagamat ang iba meron pero hindi pa nila alam dahil hindi pa nila na-encounter ang pagtanggap kay Jesus. Ano yung mga spiritual gifts? Wala pang makakuha. Ephesians 4:11 to 13. Hmm. 13. Sige po. Hindi. O, Efeso, no? 4:13. Ay, 11 pala. Apo. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Mm. Ang iba naman ay mga propeta. Mm. Ang iba'y ibang hilista. Mm. At ang iba'y mga pastor. Mm. At mga guro. Mm. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Nagdagdag ko ba? Okay, tama na po yun. So, yung mga spiritual gift, kaya nga merong apostol, merong pastor, no? Ano pa yun? Propeta. Kaya lang ngayon, wala na tayong prophets kasi si Jesus ang last prophet. Mga gumagawa ng miracles, merong healing, yung nagpapagaling sa pamamagitan ng pagpatong ng kamay. Teacher, ano pa ba? Gift of healing, helping others, gifts of administration, at marami pang iba. Bakit daw nagkaloob ang Diyos ng mga spiritual gifts sa kanyang sa mga tao? Sa palagay ninyo? Halimbawa, ang pastor, bakit binigyan ng spiritual gift? Tandaan niyo, ang pagiging pastor ay hindi yan gusto. Yan ay calling. No? Tinawag ka ng Diyos para maglingkod sa sangkatauhan. Sa palagay ninyo, ulitin nyo nga basahin yung Efeso 4:11 to 13. Nandoon ang ano niyan, sagot. Efeso 11. 11 to 13. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang mga iba naman ay mga propeta, ang iba ay mga ibang hilesta, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Mm. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Okay. Ang tanong, bakit pinagkalooban ng Diyos ng spiritual gifts ang kanyang ang mga tao na kumikilala sa kanya? Nandun sa binasa mo. Upang maglingkod, Upang magamit mag- sa paglilingkod sa ikatatag ng kanyang katawan ni Kristo. sa katawan ni Kristo. Ibig sabihin, equipping. No, ini-equip tayo. Binibigyan tayo ng paraan para makapaglingkod. Kaya ito ang ginamit ng Diyos, ang spiritual gift. Ano ba sa English? Efeso 4:13. Okay, ang sabi dito sa English, gagamitin natin to sa paglilingkod. No? Ang sabi ko nga, hindi pwedeng magbubutas lang tayo ng upuan na wala tayong ginagawa para sa Panginoon. Halimbawa, kayo, naaralan na kayo. It's about time na kayo naman ang hahayo. No? To strengthen the body of Christ.
Kasi, paano tayo lalago pag ganyan na hindi nagagamit yung mga spiritual gift ninyo? So, alamin ninyo kung ano yung mga pwedeng gamitin sa inyo. Katulad kayong dalawa, kumakanta kayo. Ano pa ang spiritual gift na alam ninyo? Pwede na kayong magturo. At least meron na kayong isang gift na alam ninyo. Ang sabi dito, to some pastors, to prepare God's people for work. Kaya nga pala tayo binibigyan ng spiritual gift upang ihanda ang bawat isa para sa paglilingkod sa kanyang gawain. Prepared na ba kayo? Malapit na matapos tong 13 lessons. Prepare na kayong humayo? Hindi lamang yung paghayo. Halimbawa, may katabi kayo sa bus na gusto niyong sharean, pwede na kayong mag-share. Okay. O, halimbawa, Betty, tinanong ka, sino ba yung sinasamba mo? Tinanong ka ganyan. Halimbawa, nag-share ka na. O, sino ba yung Kristo na sinasamba mo? Paano mo i-defend? Si Lord, ang Panginoon. Ano si Lord? Siya yung Siya yung Lord and Savior ng buhay niya. kapag sinabi natin Lord and Savior ng buhay natin, ano ang ginagawa noon sa ating buhay? No? So inihahanda tayo, kaya kailangan natin magbasa ng Biblia, no? Kailangan nating maging handa. Dapat nating alamin, halimbawa, sino ba yung Diyos mo? 'Di ba ang Diyos nasa langit? Tama. Pero sa ating buhay, sana roon ang Diyos. Sa ating puso. Sa ating puso, no? So diyan nakaluklok ang Diyos sa ating puso. Pag tinanong, sino ba yung Diyos mo? Ang Diyos ko ay makapangyarihan sa lahat. Dakilang manggagamot. Siya ang nagsusupply ng lahat ng aking pangangailangan. Siya ang aking tagapagligtas. Siya ang aking pastol. Ako ang kanyang tupa. So marami kang dapat masabi kung sino yung Diyos na sinasampalatayanan mo. Hindi lang yung Lord ko. So i-expound mo yun kasi siyempre tatanungin ka, sino yung Diyos mo? Siya ang aking dakilang manggagamot, siya ang aking tagapagligtas, siya ang aking pastol, siya ang nagsusupply ng lahat ng aking pangangailangan, siya ang nagliligtas sa akin sa araw-araw, sa aking buhay. Kaya ako bumabangon every day sapagkat ang biyaya ng Panginoon ay gayon na lamang at ako ay iniibig ng Diyos. John, sino dito nakakasaulo? John 3:16. For God loved the world so much that He gave His only Son, Mm-hmm. so that whoever believes Him may not die but have everlasting life, Amen. eternal life. So yan ang ginagawa ng Diyos, no? Ang ating buhay, hindi lamang yan dito. Ang ating buhay ay doon. Beyond, no? Ang buhay natin dito ay passing through. Ibig sabihin, turista lang tayo dito. Kaya wag nating yakapin tong daigdig na to. Dahil wala tong i-offer sa atin na buti. Ano ang binibigay sa atin dito? Sabi nito ni Menche, mahirap, mainit. Ano pa, Menche? Pagod. No? Daming ginagawa. No? Yan, ino-offer ng sanlibutan. Pansamantalang kaligayahan. Pero doon nakayakap ang mga tao. Kaya nga walang umaattend ng Bible study. Dahil boring. Pero hindi nila alam ang kahalagahan ng salita ng Diyos na nai-explain sa bawat isa. No? Kaya huwag natin yakapin ang mundo, mainit dito. Yakapin natin yung paradise, yung paraiso na nakalaan para sa atin. Ang sabi nga sa Roma, sabi ni Jesus, in my Father's house are many mansions. May bahay ka ba dito?
Sarili mong bahay. Oh, malaki. Hindi. Oh, dito maliit. Ang sabi ng Diyos, nag-prepare na ako, Menchi. Mansion. Pili. Dito o doon? Doon. No? Kaya sabi ni Jesus, in my Father's house are many mansions. Ibig sabihin, isa pala tayo ng mansion doon. No? In my Father's house are many mansions. Sabi niya, I came to prepare a place for you. For you, for you, for you, for me. So, ibig sabihin, meron na nakalaan para sa atin, mansyon. So, kailangan na lang natin, nag-aantay na lang tayo sa kanyang muling pagbabalik. Kaya siguraduhin natin na yung mga kaloob natin ay magamit natin. Para saan? To strengthen the work of God here. No? Na ang lahat ay makakilala sa Panginoon. No? So sa pamamagitan ng spiritual gifts, ini-equip tayo ng Panginoon para sa isang trabaho. Yung pagpapalaganap ng salita niya. Kasi kung pastor lang, isa lang ang kaya niyang pangalagaan. Samantalang kung ang lahat ay kikilos, hindi lang magbubutas ng upuan, no? Yung come and go lang sa church. So, lahat ng nasa church, dapat may ginagawa. Kasi, sa takdang panahon, ang bawat isa ay magbibigay sulit sa Panginoon. Naniniwala ba kayo dyan? Na? Magbibigay sulit tayo sa Panginoon. Pagdating natin doon, hindi si San Pedro ang magsasabi, ang Diyos. O, ikaw, Lenny Caldejon, sabi niya, Ate Lenny present, ano ang ginawa mo nung ikaw ay nabubuhay pa sa lupa? Sabi ni Ate Lenny, ay ako po ang tiga-akay ng mga tao patungo dito. Tama naman po. No? Yan ang trabaho ni Ate Lenny. Napakalaking role ang ginampanan ni Ate Lenny dito sa daigdig na to. Sa bayan ng Tabon, ano ba ito, Juan? Tabon 3. Ha? So, Ate Beth, ano ang magagampanan pa lang? Ano ang kaya mong gampanan alang-alang sa paglilingkod natin sa gawain ng Panginoon? Mag-i-invite pa rin. Mag-i-invite. Very good. Praise the Lord. Ikaw, Ate Lisa. Ano? Ganun din. Ganoon din. Ha? So, dapat, kung ano yung sinabi ng bibig ninyo, gawin ninyo. Dapat next time, doble na tayo. Na? Madali kasi sabi, mag-i-invite ako. Next meeting, wala. Ha? Dapat pangatawanan. Kasi sabi dito, kaya tayo may spiritual gift upang to strengthen the work of God here. Ha? Para maipalaganap ang salita ng Diyos. Hindi kaya ng pastor na ipalaganap ang salita ng Diyos na mag-isa. Kailangan niya ang tulong ng bawat isa. Okay, next. O, alam niyo na kung bakit tayo may spiritual gift. To strengthen the work of God. Okay. So, ano ang mga spiritual gift? May apostle, prophets, teachers, evangelists, workers of miracles, gift of healing, those able to help others. Yung palang matulungin ka sa iyong kapwa, yun ay spiritual gift. No? Gifts of administration at marami pang iba. Okay. Unang Korinto 12:7. Kaya matututo ka rin yan, Mens. Pag ikaw ay nagpatuloy, Unang Korinto 12:7. Maganda niya pa sa kanya. Sige po, pakibasa. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binibigyan ng patunay na nagpakitang nasa kanya ang Espiritu. Okay.
Kaya tayo may spiritual gift kasi meron tayong espiritu. Kung wala kang spiritual gift, therefore, wala kang espiritu. O, unang Korinto 12:11. Huwag niyong alisin doon sa 12. 12, 11. Kanina 7, ngayon 11. 12:11. Ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Okay. Ang espiritu, ang banal na espiritu, ang siyang nagkakaloob sa atin ng mga spiritual gift ayon sa itinakda sa kanya. Halimbawa, kayong dalawa, kayo ay mang-aawit. Yun ang itinakda ng Panginoon sa kanya. Kaya pag sinabi ni Pastor, awit na kayo, sabi ninyo, hindi ako prepare, Pastor, nako, always having reason, no? Dapat ang lingkod ng Diyos ay laging, Handa. ay, very good, no? Always Always. prepared, no? Kaya pag sinabi ng Panginoon, ng Pastor, sino ang mag-testimony? Sabihin naman ni Beth. Ano sasabihin mo, Beth? Hindi pa po. Hindi pa. Kailan pa? Kailan pala po kasi meron magte-testimony. Oo. Si Pastor ako. Sino Oo, wala nga po wala pang tumutugon. Si Lisa, napakatapang yan. Kahit papayat-payat yan ubod ng tapang yan. No? So, dapat, pinagkakalooban tayo ng banal na espiritu ng spiritual gift ayon sa kanyang ipinasya. No? So, later on, si Menchi, kapag siya ay nagpatuloy, malalaman din niya ang kanyang spiritual gift. No? Dahil papasok na sa kanya ang banal na espiritu na siyang tatak natin. No? Sa pagbabalik ng Panginoon, lahat ng may tatak ng banal na espiritu ay dadalitin niya isa-isa. No? So mapalad ang mga taong ito. Okay. Sino daw yung may spiritual gift? Tayo po. Sinong tayo? Dapat specific pagsasagot ha. Ang may banal na espiritu. Yung tumanggap kay Jesus bilang kanyang Lord and Savior. So, automatic naman yun. Pag tinanggap natin si Jesus bilang ating Lord and Savior, automatic ang banal na espiritu ay papasok sa ating puso. No? Ang Diyos ay nakaluklok sa ating puso. Okay. O, basahin mo naman yung 1 Korinto 12:24 na hanggang 27. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit ang isaayos ng Diyos ang katawan. Binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkakabahagi. Sa halip ay magmamalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. So, iisang katawan, iba't iba ang bahagi, no? At ang lahat ng bahagi ay merong nagra-rhyme, nagtutulungan, ang sabi dyan. Okay, so, maganda na ang lahat ay merong spiritual gift. Ang mga, paano ba naaabuso ang mga spiritual gift na to? Sa papaanong paraan naaabuso? Halimbawa, may kaloob kang ganito, may kaloob kang, meron kasing giver, kaloob yan spiritual gift. So, ang mga gift ay naaabuso ayon paano nga daw naaabuso? Sa papaanong paraan? Diba kalimitan, sinasabi natin, kung hindi sa akin wala kayo. Diba? Narinig ko yan kay Joshua.
Kung hindi sa akin, wala kayo. Yan ay isang, ano katangian yan? Kayabangan. So, sa ganoong maparaanan ay naaabuso ang ating spiritual gift. No? So, sabi nga, when you lend your right hand, dapat hindi alam ng left hand. Di ba? Kung ikaw ay nagkaloob, huwag mo na pagsabi dito sa kaliwa mong kamay. When you give freely, do it silently. Wala na yung kayabangan. Kasi ang mga anak ng Diyos ay parang mga tupa. Na? Hindi mayabang. Silent. Na? So, ano pa? Paano natin madidiscover o paano natin malalaman yung spiritual gift natin? Sa paanong paraan? Una, ang ating pag-aaral ay using and developing your spiritual gift. Ang sabi nga, ang spiritual gift ay ipinagkaloob sa lahat ng tumanggap kay Kristo bilang Lord and Savior. At ang kaloob na ito, mga spiritual gift na ito, ay upang magamit sa gawain ng Panginoon. No? To strengthen the work of God here on earth. No? Ang lahat ng mga believers ay merong spiritual gift. At ang banal na espiritu ang siyang nagkakaloob ng spiritual gift na ito ayon sa kanyang ipinasya. At ang lahat ng spiritual gift ay nagre-rhyme. Ibig sabihin nagtutulungan sila, hindi nagpapayabangan, no? Naaabuso lamang ang spiritual gift o yung mga kaloob na spiritual kapag tayo ay nagmamayabang. No? So, God hates pride o prudish people. Yan ang dapat nating i-avoid. Lastly, ano ba ang dapat gawin sa mga spiritual gift na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? No? What should I do with the gift God has given me? Number 1, discover your gift. Alamin mo ang iyong kaloob. Ang kaloob ay maaaring isa, dalawa, or more. Letter A, number 1 yun ha. Letter A, ask God to reveal to you His gift. No? Tanungin daw natin ang Diyos kung ano yung spiritual gift na ipinagkaloob niya. Ito ay matatagpuan natin sa Santiago 1:5. Santiago 1:5. Letter B, para malaman mo kung ano yung spiritual gift mo, get involved or be involved in Christian service. Be involved in Christian service. Letter C, sabihin nyo kung mabilis ako. Evaluate your gifts. No? Pag sinabi natin evaluate, saan ba ako nag-i-enjoy sa mga gifts na pinagkaloob? At ako ba ay blessing para sa iba? So, malalaman mo kung ano yung gift sa'yo. Pag yung mga ginagawa mo ay nai-enjoy mo at nagiging blessing para sa iba, yun ang gift mo. Okay? Or, maaaring sabihin ng pastor na, sabi dito, what others see in you. Kung ano yung nakikita ng Diyos na kagamit-gamit kayo, yun yung inyong spiritual gift. Number 2, dedicate your gift to God. Number 3, develop your gift.
develop your gift. So yan ang ating pag-aaral ngayong hapon tungkol sa spiritual gift. Attend ka bukas, Minch. Take time. Sabi kasi ng Panginoon, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay nilalang niya sa pamamagitan ng salita. Ginawa niya ito sa loob ng 5 araw. Yung daigdig, yung sun, moon, stars, lahat ng flower, ay yung mga hayop, no? Even As your gift. dagat, lahat yan ginawa niya. On the 6th day, nilalang naman niya ang unang tao, si Eva at Adan. So, nung lalangin niya itong mga bagay-bagay na sa mundo, sabi niya good. Pagdating sa tao, sabi niya very good. Ibig sabihin, love tayo ng Diyos. On the 7th day, God rested because, sabi niya, 7th day, keep it holy. Ibig sabihin, lahat na gawin nyo na sa loob ng 6 na taon. 6 na araw. Kaya 7 araw, ilaan nyo yan para sa akin. So, ako, ini-explain ko na sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Hindi kita pinipili. Gusto ko lang malaman mo yung katotohanan sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Ano? Meron kayong question? Meron kayong tanong sa ating topic? Tanong. Dapat daw, i-develop nyo ang inyong spiritual gift. Paano ba i-develop yun? Ako magtatanong, walang nagtanong. Paano i-develop yung spiritual gift? Parang gagawin mo na talagang through your heart. Ganun po ba yun? Practice. Yan ang tamang sagot. Practice makes perfect. No? So, paano i-develop? Practice. Halimbawa, yung kanta. Kung paano ma-develop yung boses mo pag hindi ka, minsan ka lang na kumanta sa banyo pa. Di ba? So, practice makes perfect. Di ba, nagbe-bake ka. No? Kung ikaw ay nagbe-bake, di ba, sa unang bake mo, mali. So, practice, practice, practice. Ganon din yan sa spiritual gift. No? Kahit sa pagluluto, sinigang, ay, hindi masyado maasim. So, susunod, dagdagan ng pampaasim. So, practice, practice, at i-dedicate daw natin sa Panginoon. Ang spiritual gift ko ay giving at teaching. Ang teaching ko, lesser gift, pero ito yung na-develop sa akin. No? Ito yung na-develop sa akin. Kaya nandito ako sa inyo, sa biyaya ng Panginoon ay naging hindi ako teacher, taga-bahagi ng salita ng Diyos na aking natutunan. Kaya nga, bakit ganoon ako kasigasig? Because God is coming very soon. Kung kailan, hindi sinabi ng Bible. Pero ang palatandaan ay hayan. Alam niyo ba yung Libya? Libya, Middle East. Alam niyo bang bumaha? Ang Libya, disyerto. Hindi ba kayo nagtataka? Ibig sabihin, malapit lang dumating ang Panginoon. Kaya kami, nagdo-double time kami. Kung pwede lang, umattend na kayong lahat para maaralan kayong lahat. Kaya ganoon kami kasigasig mag-asawa na magpahayag. Kaya lang, sabi ko nga, hindi naman lahat ay tatanggapin. So, wala akong pananagutan sa Panginoon. Pag ako ang tinanong ng Panginoon, Panginoon, naglingkod ako sa inyo, naglingkod ako sa mga kapwa ko. Kaya, pagdating niya, ang sabi pa nga dadating ang Panginoon katulad ng isang magnanakaw. No? Ang magnanakaw, hindi nag-aabiso yun. Nanakawang kita dyan ng isang, isang bowl ng mga kung ano yung mga tinda mo dyan. No? Sabi niya, the Lord will come like a thief in the night. Para siyang inihahalin tulad ang pagbabalik ng Panginoon sa magnanakaw. Na silent lang.
Na? Parang noong ginunaw ng ang mundo sa panahon ni Noah, silent lang din. Umulan lang, nagpahayag si Noah, pero walang nakinig. Ano nangyari? Di nalunod silang lahat. Ngayon, alam na natin kung ano ang dapat natin gawin. Hmm? So, kahabagan natin ang ating mga kapwa na wala pang Kristo sa kanilang puso. No? Unahin natin yung pamilya natin na makilala din nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Tanggapin, hindi lang makilala, hindi tanggapin sa kanilang buhay bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Meron kayong tanong? Baka meron pang tanong, ha? Tanong, paano daw ma-develop ang kaloob? Practice. No? Halimbawa, sa pananalangin, practicein, na wala ng kopya. Kaya it's about time na marunong na kayo manalangin on your own. Hindi na pag tinawag ko, hahanapin pa yung mga kodigo na kailang automatic. No? Practice. Kaya ako kasi, ayaw ko ma-left behind noon. Kaya, siyempre alam ko, pag yung mga kababaihan muna ko makatawagin ako, kailangan meron na akong naka-input sa utak ko kung ano sasabihin ko pag tinawag na, manalangin ka. No? So, ang panalangin, automatic na yun sa bibig ko. Wala kayong tanong? O hindi niyo naintindihan ang ating topic? Hindi na namin. Sakit na lalamunan ko. Naintindihan? No? Sino yung may spiritual gift? Kami. Tayo po. Specific. Mga believers. Believers. Hindi pwedeng tayo po. Na? Kasi, kailangan specific. Ang Diyos kasi gusto niya specific. Na? Kasi sinabi, sino yung may spiritual gift? Lahat ng may, lahat ng mananampalataya na mayroong Kristo sa kanilang puso. Siyempre, automatic, kung sinabing mananampalataya, may Kristo yan sa puso. No? Okay. Bakit binigyan tayo ng spiritual gift? Ay, pag tinanong kayo ni Pastor Jeff, wala kayo maisagot. Bakit binigyan tayo, bakit pinagkalooban tayo ng spiritual gift? Hoy, bakit? Dali, at mananalangin na tayo. Ako nga matanda na eh. Hindi ko pa nalilimutan. 68 na ako, kayo mga bata pa kayo. Bakit tayo may spiritual gift na kaloob ng banal na espiritu? Upang ihanda tayo sa gawain ng Panginoon. Kahandaan yan, kaya ang bawat isa sa atin ay may spiritual gift. No? So ano daw ang dapat natin gawin sa ating spiritual gift? Nalalamunan ko rin, sumasagot. Practice. No? So ang spiritual gift ay pinagkakaloob sa mananampalataya para sa gawain ng Panginoon. Ha? Okay, huwag kayong mga kalimutin. Inom ng yung papaboost ng isip. Inom kasi ng kape, kaya kayo makakalimutin. No? O, lahat ng mananampalataya ay pinagkalooban. Okay? So, ano daw ang dapat natin gawin? Discover your gifts. Ano yung gifts ninyo? Ask God. No? Tanungin natin ng Diyos, Lord, meron ba akong gift? Kawawa ka naman pag wala ka namang gift. No? Dapat meron. Evaluate your gift, no? Paano mo masasabing gift mo nga yan? Kung saan ka nagiging blessing sa iba, kung saan ka nag-i-enjoy sa ginagawa mo. No? So yan ang blessing mo. Yan ang spiritual gift mo. At kapag alam mo na spiritual gift mo, i-dedicate mo yan sa Panginoon at i-develop. Okay? So yan ang ating topic ngayon. Huwag niyong kalimutan. Next meeting ay
Uy, malapit na akong mawala sa inyong paningin. 13. Ito na tuturuan ko. Goodbye sa inyo. Meron na akong bagong estudyante. Ha? Nagkanya ko dalawa na nadala ko. Si Lele, tsaka ito. Okay. So, Ano yung eto si Menchi, hindi pa masyado malinaw sa kanya. Although, naririnig na niya, hindi pa niya masyado naiintindihan yan. Pero ang lahat ng tumanggap kay Kristo ay pinagkakalooban ng spiritual gift na magagamit sa gawain ng Panginoon. No? To develop, to strengthen the work of God here. Magagamit yan sa church. Kasi kaawa-awa naman kung si pastor lahat. Siya ang magpapastor, siya ang kakanta, siya ang mag-aayos. Kawawa naman si pastor. 1 taon lang, dead na si pastor. Kaya kailangan lahat ay nagagamit. Kaya nga may spiritual gift tayo. Tayo participate. dapat lahat, huwag kayo magbubutas ha. Kahit yung plastic, nabubutas yan. Huwag yung butasin yung plastic dahil malayo ang binilhan yan. Okay, so yan ang ating pag-aaral ngayon. Nawa ay naging pagpapala sa bawat isa ng aralin na ipinagkaloob sa atin. Next meeting, sino ang kakanta? Sino ang magpipray? Mag-jack and poy na kayong dalawa kung sino. Basta may kakanta, may mananalangin. Okay? Next meeting, kasama natin si Menchi. Next meeting, goodbye na sa inyo. Meron kayong ano? Sino may mga request, prayer request? Gusto ko yung sabi ko sa Sabado. Opo. Pwede mag-Biyernes tayo. Sige po, sabihin Para ko. makasama rin natin si Ana. Kasi sinasama siya rin Josephine. Kasi si Ana, gusto rin maka-attend sa atin. Wala siya magawa kasi namin siya rin. Ibahin na lang po. Fairness na lang. Basta, ano ko na lang, sasabihin na lang yan ni Ate Lenny sa Kasi inyo. ano yung... Meron daw Wala silang ko sa gawin. Sabado kasi ang mga senior, hindi pwedeng hindi ako attend. Hindi sa to. Bibigyan kayo pera, te? Bibigyan kayo pera? Hindi mo. Ay, ano? May meeting lang. Meeting lang. Meeting. Talagang yung first Saturday of the month, ang mga senior. Okay, so, meron kang prayer request? Yung Ano ang request mo? Mga prayer request. Ako ay gumaling na yung goiter. Waiter, nagpa-check ka na ba? Opo. Papagamot po ako. Eh gusto ko ipa-radioactive. Tunawin. Ayaw na operation. Bakit? Anong case mo? Kasi yung may nakita ditong buhol.